So finally mga ate at kuya, nagsalita na si VP Sara at alam natin ang kanyang target dito ay ang butod. Sa nangyari po kasing pagwawalang hiya dyan sa Kingdom of Jesus Christ na nag-serve lang naman ang ating mga kasundaluhan, kapulisan, di ba? Ang ating men in uniform, SAF and CIDG ng arrest warrant ay mali pa yung sistema and may mga nasaktan, may mga na-trauma. Isipin nyo na lang kung ano yung trauma ang idinulot nun sa mga bata na parang may sumugod doon, may mga armas. My God, malay mo, di ba? Kaunti pagkakamali mo, baka maratrat ka. Halimbawa, ikaw ay yayaw doon at pipigil ka, bigla kang natisod ng bato at napaganon ka, akala ikaw ay aatake, naratrat ka ng baril. Sipin nyo yung trauma sa mga bata, may mga helicopter pang nagliliparan. Nga pala mga ate at kuya, ang sabi ha, yun daw ay involved daw doon ng anemika. Kasi syempre, di ba may pot money ang ulo ni Pastor Quiboloy, may presyo ang ulo niya and may mga kaso siya sa states, di ba? Pero sa Pilipinas, hindi naman siya nahatulan as guilty. Ayun daw po, paninindak po talaga yon, nagsisend nga po ng chilling effect ng takot sa kung sino man, di ba? Nakukontra sa kuting administration, kuting and ahas administration, na ganito ang iyong sasapitin kapag kayo ay naging kalaban namin. Things like that. So, nung mga nakarang araw, 2 days na akong nananawagan na VP Sara, magsalita ka na. Teritoryo nyo na ang winawalang hiya ng kuting ahas administration na ito. Binababoy na ang teritoryo nyo and finally nagsalita po ang ating pangalawang Pangulo. Meron siyang pagbati ngayong araw ng kalayaan, si VP Sara, at meron din siyang mensahe sa ginawa, may mensahe rin syempre si Kuting. Alam niyo na si Kuting, may mga kakornihan niya na sasabihin ngayong araw ng kalayaan, no? May mga pagbati. Ano daw? Ipagdiwang natin ang diwa ng kalayaan. Ina mo, huwag ka na magsalita kung hindi naman tago sa puso mo. Hindi mo naiintindihan mga niyayaw-yaw mo, asa ka lang sa script. Mema, Kuting, mema. Yung asawa mo, sabihin mo, mag-post din, bumati rin ng Independence Day sa Pilipinas, yung maldita mong asawang mata pobre na mas demonyo pa kay Satanas, ng Bernakes, hindi dapat ako nagsasalita ng ganyan. Anyway, ito po ang pagbati ni, ang expression or show of support ni VP Sara sa mga winalang hiya ng ating men in uniform, ng CIDG, ng SAF, ng ating mga kasundaluhan dyan sa Kingdom of Jesus Christ na kung saan may nasaktan, sinira nila ang bakod para mapasok lang. Sabi ko sa inyo mga ate at kuya may tanim bala, nakunan lang, nahuli lang ng mga mabuti alerto ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Quiboloy. Nakita nila na nilaglagan ng bala sa CR. Kung hindi nakuha ng camera yun or maybe walang nakakita, sasabihin, nakikita nyo, may nakuha kaming bala, talagang nagtatago ng mga baril at ng mga ammunitions itong Prayer Mountain, itong Glory Mountain, itong mga property si Quiboloy. Si Quiboloy at si Duterte ay mga terorista. Nakita nga yan na may bit-bit na bag si Duterte nung bumaba dito sa Prayer Mountain. Yung anak niya si Sara at si Duterte. Di ba may mga fake news na ganyan? Terorista talaga, may nakuha kaming bala tsaka bala ito ng high-powered na armas like Armalite. Ay nakita ng mga taga Kingdom of Jesus Christ yung ginawa dun sa CR. Ang palos, ay hindi nalaglag lang, aksidente lang. Inan nyo! Kayong mga alagad ng batas na tatakbuhan namin sa kasakaling mapahama kami or di ba malagay kami sa alanganin, kayo pa yung maglalagay sa amin sa alanganin. Kayo pa hindi namin mapagkatiwalaan, kayo pa yung magpapahirap at magpapakulong sa amin. So, mabuti na lang, hindi man tayo mapanood ni VP Sara, siguro ramdam din niya na binababoy na ang Davao City dahil nga po dun sa ginawang, di ba, pag-raid. Kasi parang inaatake na ang Davao. Inalisan na nga ng mga pulis na pinagkakatiwalaan ng mga Duterte dun. Ilan yun? 45. Tapos yung kapatid, nag-positive pa sa drug, yung mga empleyado ng kapatid ni VP Sara na si Baste. Mga empleyado sa City Hall nagpasa, baka bina-black ops na yan mga tatkuya. Binibetchin na, sabi ko nga, di ba? Nilalagyan na ng mga ingredients ng tiabo yung kanilang pagkain or inumin, kaya may mga nagpositibo.
ginagawa ng paraan na ma-take down ang lahat ng mga Duterte, simula sa ama hanggang sa kaapu-apuhan, right? Hanggang kinakiti. Baka naku, talagang kaaway ang tingin ng Marcot, no, ng mag-asawang Kuting at Ahas sa mga Duterte. It's not about the Dutertes, actually. It's about them being incompetent, being inutil, being magna. Kaya nagagalit ang mga Pilipino, hindi mga Duterte ang nagagalit. Porque sila lang yung nagsasalita sa habang ng maisog. Sila lang kasi ang so far malakas ang loob na pumalag kasama ang taong bayan sa inutil na gobyerno ni Kuting at puro kawalang hiyaan at kurakutang ginagawa. Agree ba kayo? So ito, matagal na nananahimik ang ating Vice President. Sabi ko nga, she is being pushed to the edge, no? Nasa bangin na ang ating pangalawang pangulo, sinusubok ang kanyang pasensya, ayan, sumambulat na ang bulkan. Malalaglag na eh. 'Di ba? Dating nasasakupan na ni VP Sara ang binabalahura at binababoy, hindi lang yung kanyang tatay at kapatid, pues, eto nagsalita na ang ating pangalawang pangulo. Medyo mahinahon pa to mga ate at kuya. Pero ano baga yung simpleng mensahe ng kanyang pinost na ito? I think hindi siya nag-record ng video, no? Nagsulat lang ang ating pangalawang pangulo. Ito nga po 'yon. Basahin po natin. Kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo C. Quiboloy kasi parang gusto nilang i-search yung area. Wala naman pala silang search warrant. So arrest warrant, serve mo lang. Ganun lang yun. Diba? Pastor Quiboloy kahapon nasanhi ng questionabling pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan, mga kababaihan, miyembro ng simbahan, mga bata. Labis-labis. Sino ang Chief of Staff? Right? Sino ang Commander-in-Chief ng mga men in uniform? Si Kuting, VP Sara, na kinabibilangan mo ang kanyang sangay na yan. Ikaw at ang iba pang mga secretaries, pati ang mga men in uniform ay under kay Kuting. Bakit ito labis-labis? Sino ang dapat managot? Ang Davao Region lang ba? Ang PNP Chief lang ba na si Marbil? Si DILG Secretary Abalos lang ba? O si Kuting na? Kung hindi, ano magmamaang-maangan na naman ang inanitan na yan? Sasabihin, ay, wala akong alam sa nangyari, hayaan nyo't pagsasabihan ko, ina mo, lagi kang walang alam, Kuting, anong pinagagawa mo sa buhay? Hindi ka naman mukhang pagod, kahit na namamaga nga yung mukha mo, kahit tuyot na tuyot ka eh. O, sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga sibilyan at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Physical and mental danger, di ba mga tatkuya? Kasi syempre, traumatic sa mga bata. Huwag din sana nating kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. May ganung wish si VP Sara. In our dreams, VP Sara, in our dreams, na mapanatili pa ang kaayusan at kapayapaan. Itong ginawa po sa Kingdom of Jesus Christ, itong pangharas ng mga men in uniform na sumusunod lang sa utos ng mga nasa itaas. Ito po ang refleksyon ng gobyerno ni Kuting. Wala nang kalayaan sa Pilipinas. Walang demokrasya sa Pilipinas. How ironic na June 12 ngayon. Nananawagan pa si Kuting, ipagdiwang natin ang kalayaan. Nakita ko yung post ng inanitan eh. Sa post ng inanitan. Ayan. Grabe ang edit sa mukha ni Kuting, mga ate at kuya. Edit na edit, kinis na kinis, hindi tabingi. Sabi ni Kuting, maligayang araw ng paano kami magiging maligayang ina mo ka? Bago kami magiging maligaya, diisip na namin ang pambili namin ng bigas, ng pagkain. Sa susunod na linggo, paubos na ang mga stocks namin. Asa na ang ayuda mo? Araw-arawin mo na yung ayuda mo. Yan ang solusyon mo eh. Sa araw na ito, ating pagdiwang, ang diwa ng palayan at pagkakaisa bilang isang bansa mo po. Ina mo. Lalo mo lang. Mag-i-angry nga ako din sa post ni Kuting ha.
Nyeta ka, deserve mo yan. Ako ayoko mag-react ng mga angry-angry sa mga post nila, kaya lang budol eh. Oh, Bay kasi sabi ni VP Sara, maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipinos. Tinitwist kasi ng mga Ensaymada vloggers na mga war freak daw ang mga taga Davao, kaya dami daw pulis. Tanyo yung Ensaymada, mga manloloko pa no? Katulad ng amo nila, udol. Maging mahinahon din sana mga Dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipinas at magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Syokran, Sara Z. Duterte. Huwag kalimutan na ang mga pandarahas hindi dapat dinadaan sa dahas. Wala yan sa Code of Ethics, wala yan sa mandato ng mga kapulisan at kasundaluhan, ang mandahas. Mamwersa, manakot, manindak. Hindi nila trabaho yan. Right? Hindi yan ang function nila. So bakit nila ginagawa? Sino ang may utos? Alam na natin. Hindi yan si Kuting. Si Kuting ay syunga. Si Kuting ay lugaw, lutang ang utak. Hindi kaya ng kanyang utak na second year lang ang inabot sa college, kasintabi sa mga ka-level ni Kuting at 'di ba? At mas mababa sa level niya. Pero iba kasi si Kuting, mga ate at kuya, sa inyo no, or sa mga kababayan natin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang karamihan sa atin, maybe nabuntis, mabigat ang responsibilidad, hindi kinaya ang gastusin, yada-yada. Si Kuting, anak mayaman at sinagpang ang trabaho ng pagkapangulo. Na feeling niya, birthright niya na maging presidente rin porque anak siya ng dating pangulo. Hindi sumagi sa isip niya na hindi naman niya kaya talaga physically and mentally, emotionally, ang maging presidente ng Pilipinas. Hindi porke tumira ka na dati ng kamangyang Kuting for 20-21 years or 2 dekadang mahigit, alam mo na ang trabaho ng, sabi nga sa pelikulang Made in Malacanang, wala kang alam sa pagkapanalo, wala kang alam sa responsibilidad dahil lagi kang puro ka party. Kitang-kita naman sa administrasyon mo, mahilig kayo sa party, sa fashion show, sa pasosyal, sa concert. Anong alam mo sa pagkapangulo? Yun ang linya ni Cesar Montano sa Made in Malacanang. Anong alam mo sa pagkapangulo? Maybe that's in Martyr or Murder. Either. Maybe Martyr or Murder. Yung pelikula ni Direk Daryl. Anong alam mo sa pagkapangulo? Anong alam mo sa pagkapanalo? Kayong lagi kang nagpa-party. Lagi kang wala. Kasi ang buhay ni Kuting, yan ang pagkakamali mo rin, Madam Imelda. In-spoil mo ang nag-iisa niyong lalaki. Kasi nga mayaman kayo, talagang masaspoil nga rin. Masyado mong minahal. Masyado niyong pinrotektahan. Senadora Amy, lumaki, tumanda na yung kapatid mo, na protektado. Tingnan niyo kung hindi yan protektado. Dapat na surveillance na yan. 2012 pa. Dapat natiktikan na yan. Kaso mo, malakas kayo, apelyedong kilala sa politika at sa lipunan, mga elite, hindi natuloy ang raid. Kung yan sana noong 2012 nahuli, nakitang sumisinghot ng white powdery substance, baka sakaling na ano pa yan, naagapan pa kahit na makunat na ang balat at matanda na, matigas na ang buto, hindi napaparusahan sa kanyang kalokohan. Hindi na itatama. Samantalang kami ng mga bata, ay, sinturon, hanger, tsinelas, pat-pat, lahat na, no? Corporal punishment, never nyo namang dinanas yan. Up to now, parang ganun pa rin, tahimik ka pa rin Nagsalita na ba si Senador Amy sa nangyari dyan sa Davao? Sige nga, i-comment nyo sa comment section. At least ang ating pangalawang Pangulo nagsalita na. So balikan natin, sa tingin ko hindi kaya ng utak ni Kuting itong ganitong desisyon unless baka na ito ng anemika. At syempre, alam naman natin na ang presidente ngayon ay hindi si Kuting. So ang message dito ni VP Sara about karahasan, about 'di ba, kamalian ng mga otoridad ng mga kasundaluhan at kapulisan natin ay tinutulak na, 'di ba, sa bangin ang lahat. Inuubos na ang ating pasensya, napupuno na ang salo. Kaya ikaw, Ma'am Shi, message to ni VP Sara sa iyo. Although mahinahon ang kanyang sinabi, ang essence ng kanyang mensahe ay namumuro ka na. Sumusobra ka na.
At dahil umimik ng ating pangalawang Pangulo, nalalapit na ang katapusan ninyo. Pagpatak ng July 1, sana lumabas na ang tunay na kulay ng berdeng agila. Right? Baka kailangan mag-apoy na ang berdeng agila, mag-apoy na sa galit para katakutan ng mga demonyo ang apoy. Apoy, demonyo takot sa apoy. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.